Mga kababayan, sir, this is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is January 6, 21, 20, 26 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Abida Tower sa may Sola, Abida Tower Sola sa Abida Drive, Bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Veterans Memorial Medical Center sa may North Avenue Project 6, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman saka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Ano po? Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Wala nang ano din, wala nang question. Ann Curtis. Ay, napakagaling. Natin ang pakikinig ng mga nagbabagong balita ng mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. At yan ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7. Ako po si Doris. Naku po! Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy! Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM DZMM. Proteksyon ng mga bata kontra tiglas, polio, tetanus, Hep B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa bansa ng tetanus at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Proteksyon ng mga bata kontra tiglas, polio, tetanus, Hep B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa bansa ng tetanus at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Basta AM DZMM. In fairness, nag-glow up. Iba just Dito tayo. Ang pindutin nyo dahil birthday ni Sheila Tubalinan. Sheila Tubalinan, happy birthday sa'yo. At syempre pa, aasahan na namin ang masasarap na ulam galing sa'yo. Go Zeus! Alvin at Doris, madaling araw pa lang, bukas na ang maliit na karinderya ni Godspeed de Guzman sa bahagi ng J.T. Rizal Street sa Marikina. Ang negosyong ito anya buhay at nagpapaaral sa kanyang 6 na anak. Kaya nang marinig ni Godfrey ang bagong ordinansa ng Marikina LGU na tax exempt ngayong 2026 ang maliit na negosyong gaya ng eatery o karinderya, kaya siya nakahinga ng maluwag. Ang may-ari ng karinderyang si Dan, isinatuwa rin ang tax exemption, lalo't humihinaan niya ang kanyang negosyo dahil sa taas ng piliin at kompetisyon. Narito ang ating panayam sa kanila. Ang laki luwag sa amin. Kasi exempted kami, yung babae namin doon sa tax, nakayaan namin sa negosyo namin. Kasi pagka nagano kami, 5,000, meron kami. Kita rin na kahit tapos. Ako na, papor sa amin. Kasi mababawasan yung mga binabayaran namin. At tulad ngayon, may na mga tindahan na, nagsadami ng mga tindahan na mga kainan. Sobra, para implicit ko na ulit na yan. Bagamat masaya sa tax relief, hiling ni
dahilan na mas paigtingin sana ng lokal na pamahalaan ng Marikina ang pagmamonitor sa mga maliliit na negosyo sa lugar dahil hirapaan niya silang humabol sa mabababang presyo ng mga tindahang hindi nag-apply at nagbabayad ng business permit. Noong isang araw, pinagdaan ni Marikina City Mayor Maan Teodoro ang ordinansang nagbibigay ng tax relief sa mga karinderya at sari-sari store na hindi nagbebenta ng sigarilyo at alak para sa taong 2026. Sa ilalim ng ordinansa, bibigyan ng Marikina City Business Permit and Licensing Office ng Certificate of Exemption ang naturang mga negosyo bilang patunay na hindi nila kailangan magbayad ng tax. Ayon kay Teodoro, layo ng ordinansa na palaguin ang maliit na negosyo sa lungsod. At yan ang balitang kumado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Suso Legaspi, DCMM. Thank you, maraming salamat, Zeus Legaspi. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Smart, the #1 dishwashing paste. Ang galing-galing! Isunod natin si Rod Izon. Manong Rod! Good morning, Manong Rod! Kaya sa akin na Doris, isang bagong substation ng Philippine Coast Guard ang planong itayo sa Lake Papasuepe sa Barangay Aglao sa lalawigan ng Zambales. Ito ang ipinabatid ng pamunuan ng Philippine Coast Guard sa lokal na pamahalaan ng San Marcelino sa pamumuno ni Mayor Elvis Regadio Soria. Bukod sa malaking tulong sa seguridad ng karagatan, makakatulong din ito sa pagpapalugo ng turismo sa nasabing bayan. Ang Lake Mapasuepe ay isa sa lawa ng Zambales na bahagi na ngayon ng turismo sa bayan ng San Marcelino, kung saan ay tinaguran itong New Zealand of Zambales. Bukod sa seguridad, matututukan din ng PCC ang ilang problema sa seguridad at itong substation ito ay magtataguyod ng Marine Environmental Protection sa lawa na magpapalakas ng lokal na turismo ng San Marcelino at buong lalawigan ng Zambales. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Izon, DCMM. Thank you, maraming salamat, Manong Rod Izon. Thank you, Radio Patrol. Nangyari, nakareport agad sa DCMM. Ako mukhang maraming magagalit sa atin ngayong umaga, partner, dahil hindi pa namin kayo mapapati. Then bisita na kami sa studio. Ay, oo. Dr. Carlo Lazaro, Dr. Mario Mistin, Attorney Crispin T. Ayan, ang dami niyan, Bukas na partner. lang namin kayo babatiin. Bukas sa ating video, bukas na lang. Kasi kasama na po namin na sa studio namin si First District Representative, First District ng Batangas Representative, Leandro. Kasama ang mga allocables ng mga congressmen na nasa halaga ng 401 billion pesos. Tapos may mga iba-ibang mga listahan ng hindi congressman na 161 billion pesos na i-highlight namin sa Facebook kahapon. Tapos just a few minutes ago, we posted the projects of the unprogrammed appropriations and the top contractors for those projects sa halaga ng 230 billion pesos sa taong 2023 at 2024. At mahalaga ang talakayan tungkol sa unprogrammed appropriations dahil yun nga po ang pinondohan ng PhilHealth at PhilHealth Fund ng taong bayan at dito namin ay isang contractor. Ang mas magalaki, Drop off po. Kahit drop off lang, kailangan pa rin nila dumadi. ang mga proyekto galing sa unprogrammed appropriations. Marami po ang kailangan talakayin, sir, kasi napakalaki po ng DPWH budget. Nakadepende Pero ang talaga lumabas sa po, Gordia din, kung ano. 1 trillion taon-taon ang DPWH budget sa nakaraang 3 taon. Ang pondo ng mga district congressman ay baka kalahati niyan, tapos meron para sa mga senators, party list representatives. Pero yung mga proyekto na walang malinaw na proponent or mga di umano'y leadership funds ay baka umaabot ng mahigit kumulang 300 Ingat po, God billion bless po. pesos per year. At yun po ang tinanong ko sa hearing nung Lunes when I got the chance to speak with former DPWH Secretary Manny Bonoan. Sino ba ang pumipili ng mga proyekto dito? At hindi po makakuha tayo ng malinaw na sagot. Pero just to answer, may mga code names kasi, kaya tinatanong ko si Sec Manny, ano bang ibig sabihin ng mga code name na to? Alam niyo yung unang code name? Bini 10.
ibig sabihin ang PE ay may allocable sa DPWH. Hindi, code yan. Opo. Issue is the code, ano? Opo. Pero ibig sabihin ba, may meron na ba tayong parang belief na may katiwalian na sa nilabas mong list? O nilalabas mo lang na factual na ito ang nilalaman ng listahan? O meron ka ng accusation na may katiwalian na? Exactly, sir. We just advocate for transparency. Ayun, sa drop na natin sila. So maraming salamat po. God Alam bless. ng Paalam po. DPWH